Ezra, Kabanatang 9 hanggang 10. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang sumusunod. Nalaman ni Ezra na may mga Hudyong nag-asawa ng di-Hudyo. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Ezra, Kabanatang 9. Nalaman ni Ezra na may mga Hudyong nag-asawa ng di-Hudyo. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at mga Levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi at ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati, nasuot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa Kanya, O Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo, sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit. Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami, pati ang aming mga hari at mga pari, ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganap ang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob, maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyukan ninyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Huda at sa Jerusalem. Ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa aming ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan. Kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin o aming Diyos na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain? Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan.
Subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ezra, ikasampung kabanata. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo at tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sekanias na anak ni Jehiel mula sa angkan ni Elam, "Nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayunmay may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ng iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinatakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo." Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at levita, pati na ang buong Israel. Nagagawin ng mga ito ang sinabi ni Sekanias. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain ni uminom ng anuman. Isang mensahe ang ipinahayag sa buong Huda at Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Huda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noong 22 araw ng 9 na buwan, ang mga tao'y nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, "Nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga." Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, "Gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan, hindi kami makakatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanang ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga, kasama ang matatandang pinuno at mga hukom ng kani-kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito." Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Haziiyas na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan ni Mesulam at Sabetay na isang Levita. Sinang-ayunan nga ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang balak na iyon. Kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw ng 10 buwan, sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ang mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga. Sa mga pari mula sa angkan ni Josue at ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maasiyas, Eliezer, Harib at Gedalia.
Nangako silang palalayasin at hihiwalayan ang kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maasiyas, Elias, Semaiyas, Jehiel at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elionai, Maasiyas, Ismael, Netanel, Jozabad at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simei, Petahiyas, Juda, Eliezer at Kelayas, nakilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga awit si Eliasib, sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem at Uri. Mula naman sa angkan ni Paros, sina Ramias, Iziyas, Malkihas, Mihamin, Eleazar, Malkihaz at Benayas. Mula sa angkan ni Elam, sina Matanias, Zekarias, Jehiel, Abdi, Jeremot at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elionai, Eliasib, Matanias, Jeremot, Zabad at Aziza. Mula sa angkan ni Bebay, sina Jehohanan, Hananias, Zabayi at Tatlay. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adayas, Hasub, Sial at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Helal, Benayas, Maasiyas, Matanias, Bezalel, Binuwi at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isihas, Malkihas, Semaiyas, Simeon, Benjamin, Malok at Semarias. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenay, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Uyel, Benayas, Bedeiyas, Heluhi, Banias, Meremot, Eliasib, Matanias, Matenay at Jaasu. Mula sa angkan ni Binuwi, sina Simei, Selemias, Natan, Adayas, Maknadebay, Sasay, Saray, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Jeiel, Matitias, Zabad, Zebina, Jaday, Joel at Benayas. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kani-kanilang mga anak.